Ano, sumagot na ba, Rudy? Tanong ni Mama kay Papa. Hindi, wisit. Galit na saad ni Papa. Bakit mo kasi hinayaan umalis ang batang yun? Tanong ni Mama. Hindi ko kontrolado ang sitwasyon, Aida. Hindi ko naman akalain na gano'n ang mangyayari. Tinawagan ko na si Dominic tungkol dito. Paparating na siya sa bahay. Saad ni Mama. Ano namang magagawa nun? Ano ka ba, Rudy? Mas mabuti nang andito sila. Kesa sila pa ang makuha ng mga hayop na yun. Rason ni Mama. Sandali namang napaisip si Papa. Sumagi sa isipan niya si Jatnel. Saad bigla ni Papa. Sino? Yung kabatchmate ko dati sa academy. Nasa NBI na siya ngayon. Matutulungan ba niya tayo? Susubukan ko lang. Hahanapin ko yung numero niya sa taas. Sabay akyat nito sa kwarto nila. Pagkatapos kausapin ni Papa ito, bumaba na siya sa sala. Ano, matutulungan ba niya tayo? Tatawagan niya daw tayo kung may makuha siyang balita. So, anong gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Papa. Sabay sabing, maghintay. Nababaliw ka na ba, Karen? Tanong ni Aldwin sa kanya, na nakangiti lang na nakatingin sa kanila si Karen. Anong pamilya? Hindi ko nga kamukha ang batang to eh. Tapos sasabihin mo pamilya tayo? Baliw! Tinulak ni Aldwin si Karen, na natumba naman to sa sahig. Totoo naman eh. Tingnan mo nga tayong tatlo sa salamin no? Para na tayong pamilya. Saad ni Karen nung tumayo to na hindi gumalaw si Ednaline dahil sa takot. Huwag mo akong isali sa kabaliwan mo, Karen. Ano bang plano mo dito sa bata? Tanong ni Aldwin sa kanya. Aalagaan ko siya dahil anak ko siya. Diba, Rose? Saad ni Karen kay Ednaline na bigla tong tumayo at tumakbo sa pintuan na nahawakan naman siya ni Aldwin sa buhok at hinila siya nito. Nyemas, saan ka naman pupunta ha? Galit na saad ni Aldwin sa kanya na kinalmot siya sa mukha ni Karen. Natumba sa sahig si Ednaline dahil sa lakas ng paghila ni Aldwin sa buhok niya na sinampal naman siya ni Karen dahil sa ginawa nito. Punyeta kayong dalawa! Galit na saad ni Aldwin sa kanya na tinadyakan niya sa tiyan si Ednaline at umungol to sa sakit. Huwag! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Sigaw ni Karen na tumayo to at pinagsusuntok si Aldwin na sinampal uli siya nito at natumba siya sa kama. Huwag na huwag mo kong sasaktan, Karen, dahil sobra pang ibabalik ko sa'yo. Galit na saad nito. Boss, anong nangyari? Tanong nung tauhan nila nang marinig nito ang ingay sa kwarto. Wala, bantayan mo ng mabuti ang dalawang to ha. Utos ni Aldwin sa kanya. Opo, boss. Sagot naman ng tauhan nito na agad niyang sinara ang pintuan nang lumabas si Aldwin. Gumapang agad palapit si Karen kay Ednaline at tinulungan niya tong tumayo. Anak ko, okay ka lang ba? Tanong ni Karen sa kanya na gumapang naman papalayo si Ednaline sa kanya. Anak, please, huwag kang matakot kay Mama. Anak. Pagsusumamo ni Karen rito. Natakot namang si Ednaline na nakaupo lang sa gilid ng kwarto at pilit na pinapalayo si Karen sa kanya. Hindi kita ina. Si Marilyn ang mama ko. Hindi ikaw. Sigaw ni Ednaline sa kanya. Hindi. Hindi ako nagkakamali. Naiiyak na saad na ni Karen sa kanya. Ikaw ang baby ko. Ikaw ang anak ko. Rose.
Makinig ka kay mama ha. Aalagaan ka ni mama. Naiiyak na saad ni Karen. Hindi. Hindi baliw ang mama ko. Saad ni Ednalyn sa kanya na tinulak niya palayo si Karen. Na naiyak na lamang ito nung natumba siya. Ano? Anong ginawa nila sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Bakit nakalimutan mo ako ang mama mo? Alam kong napatay ko ang kapatid ko. Pero sobra naman. Sobra naman nakunin ka din nila sa akin. Rose. Humiga na sa sahig si Karen at humagulgol na ito ng iyak. Bumangon si Karen at tumayo to sa harap ni Ednalyn na nanginginig na ngayon sa takot. Nagpapahid ito ng luha at tumingin sa kanya. Ayaw mo mang maniwala na ako ang ina mo. Sana man lang hayaan mo kong alagaan kita, anak. Saad ni Karen kay Ednalyn na hindi to gumalaw sa inuupuan niya. Humanda ka, Ken. Saad ni Mang Dino sa akin. Malapit na tayo sa mansyon. Saad nito na pinatay niya na ang ilaw ng sasakyan at pinarada niya to sa gilid ng kalye. Tahimik ang lugar at walang anumang bahay na malapit rito. Sobrang tahimik naman dito, Mang Dino. Oo, kaya nga piniling ni Rosana ang lugar na to. Saad niya na kumuha na siya ng armas at bala sa loob ng itim na bag. Ako na ang magdadala niyan. Alok ko sa kanya na umiling nito. Wag, dapat magaan lang ang dala natin para maging mobile tayo. Sagot naman nito. Parang alam mo na ang mga bagay na to ah. Tanong ko sa kanya. Dati kasi akong miyembro ng KAFGO sa lugar namin bago ako nanilbihan sa pamilya nila. Kwento niya sa akin. Kaya naman pala. Sagot ko naman na binigyan niya na ako ng armas. Iwan na natin ang sasakyan rito dahil makikita nila to sa malayo kung dadalhin natin ito. Lumabas na kami ng SUV at naglakad na kami papunta sa likod ng mansyon. Dito, Ken, yaya sa akin ni Mang Dino na dumaan kami sa isang hinukay na lupa at yumuko kami. Saka gumapang papalapit sa pader ng mansyon. Shhh! Saad niya sa akin. Nainabot sa akin ng armas niya at may tinanggal tong mga damo sa lupa. At nagulat na lang ako nang hinila niya pataas ang isang pinto. Secret entrance? Tanong ko sa kanya. Oo, dali, pasok na tayo. Kaya nito sa akin. Na muli kong inabot ang armas niya at pumasok na kami sa loob at sinara niya ito. Payuko kami sa loob dahil mababa lang ang kisame nito. Nung nabili kasi ito ni Rosana, kaming tatlo pa noon nung magkakasama. Kwento nito. Sa asyenda kasi nila noon, meron din ganitong secret entrance at exit just in case napasukin sila ng mga masamang tao. Bakit hindi nila nagamit yun? Nandun na kasi ang pinsan ni Sir Ramon sa bahay at siyang nagpapasok sa kanila. At isa pa, alam nung taong yun ang sikreto ng bahay. Kwento nito. Huminto na muna kami sa gitna ng koridor at naghintay ng oras. 9:00 pa kasi at alam niya ang takbo ng mga tao sa mansyon. Kaya ang sabi niya, dito na muna tayo mamalagi. Hintayin natin na mag-10:00. Kasi alam ko yung iba aalis yan at uuwi sa kanila at konti na lang ang matitira sa mansyon. Sad sa akin ni Mang Dino. Kinasa ko ang M16 na dala ko at tinignan ko ang secondary weapon ko sa gilid ko. Pati na rin yung granada sa dibdib ko. Baka kasi matanggal yung pin. Ay, hindi ko maisip na aabot sa ganito ang buhay namin. Saad ni Mang Dino. Noon alam mo,
Masaya lang kaming binabantayan ng mga batang yun na naliligo sa ilog. Tapos ngayon, dismayadong saad nito. Gulong ang buhay, Mang Dino. Ganyan talaga. Saad ko sa kanya na napangiti ito. Wala ho ba kayong pamilya? Asawa? Anak? Di ako nakapagtapos ng elementarya. At yung pagiging kafgo lang ang masasabi kong pinakamataas na karangalan na nakuha ko sa buong buhay ko. Pero nung binatawan na nila ako sa serbisyo, dahil sa kapansanan kong hindi na masyadong makakita, napasok naman ako sa asyenda ni Rosana. At dahil na rin sa experience ko bilang magsasaka, kaya ako ang naatasang mamahala sa mga palayan nila. Ginugol ko ang buong buhay ko sa palayan nila. Kaya hindi ako nagkaroon ng oras para maghanap ng babaeng makakasama ko sa buhay. Kwento nito. Nakita ko na nakangiti ito. Nako, Mang Dino, parang nakahanap ka na ata eh. Biro ko sa kanya na natawa lamang ito. Nahuli mo ko doon ah. Natatawang saad niya sa akin. Oo, meron. Si Alejandra. Napangiti ako sa sinabi niya. So, asa na siya ngayon? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na alam kung nasaan. Matagal na rin kasi kaming nawalay. Simula nung pinasok namin si Rose sa kumbento at nagpa siyang manirahan sa ibang bansa si Rosana. Isasama sana namin siya sa Italy matapos ang insidente noon. Pero naninindigan itong mamalagi sa Pilipinas dahil kay Karen. Wala na kayong balita tungkol sa kanya? Wala na. Bigla na lang kasi siyang nawala nung bumalik kami dito. Hindi na namin siya mahanap. Parang masama din ang loob niya kay Rosana. Kaya siguro hindi na siya nagpakita sa amin. Kung nasaan man siya ngayon, sana nasa mabuting kalagayan lang siya. Saad ni Mang Dino na tinapik ko naman siya sa balikat at ninitian niya ako. Ano naman po ang kwento ni Sonny? Tanong ko sa kanya nang umiti ito lalo. Nasaan si Karen? Tanong ni Alejandra kay Diego. Nasa taas, kasama si Aldwin. Dadalhan ko siya ng pagkain at alam kong nagugutom na yon. Saad nito na nagdala siya ng tray ng pagkain at lumabas to ng kusina. Nakasalubong niya si Aldwin sa hagdanan na tinignan lang siya nito at bumaba na ito. Kaya umakyat siya sa third floor at nakita niya na may nakabantay sa pintuan ng kwarto. Buksan mo ang pinto. Utos nito na ginawa naman ng lalaki at pumasok na siya sa loob. Nakita niyang nakaupo lang si Karen kaharap ang batang kinidnap ng mga tauhan ni Diego. Karen, iha, kumain ka na muna. Saad nito sa alaga niya na sinara ng tauhan ni Diego ang pinto at narinig niya itong nag-lock. Karen, halika na, kumain ka na. Yaya nito sa kanya na hinila niya to patayo. Ayoko, Yaya. Bakit naman? Tanong ni Alejandra sa kanya na napatingin siya kay Ednaline. Gusto mo sumabay siya? Tanong nito kay Karen na tumingin ito sa kanya. Oo, Yaya, pero ayaw niya eh. Nalulungkot na saad nito. Gusto mo kausapin ko siya? Nakita niyang natuwa si Karen. Sige, Yaya. Kausapin mo si Rose na saluhan ako. Nagulat si Alejandra sa sinabi nito at napatingin kay Ednaline. Rose? Gulat na nakatingin si Alejandra kay Ednaline. Nilapitan niya ito at yumuko siya. Iha, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Nakangiting saad ni Alejandra sa kanya. Ganon din ang sinabi ng mama sa akin. Saad ni Ednaline sa kanya na nagtatabon to ng mukha dahil sa takot. Hindi,
Hinding-hindi kita sasaktan. May dala nga akong pagkain para sa inyo. Nakangiting saad nito na nasa likod niya si Karen at tumudungaw to na parang bata. Inabot ni Alejandra ang kamay niya na nagdadalawang isip abutin ito ni Ednalyn. Pero kinuha na rin niya ito at tumayo na sila ni Alejandra. Biglang natuwa si Karen at tumayo to sa kama at nagtatatalon. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Tanong ni Alejandra sa kanya nung naupo na sila sa harap ng salamin. Ednalyn po, sagot nito na muli siyang nagulat. Ednalyn? Opo. Sagot niya na hindi agad siya nakapagsalita. Alam mo ba ang pangalan ng mama niya? Ednalyn din. Sabi ni Alejandra kay Ednalyn na nagulat ito. Ganun po ba? Baka yun siguro ang iniisip niya na anak niya ako dahil kapangalan ko ang mama niya. Hindi eh. Kung yun ang iniisip niya, dapat Ednalyn ang itawag niya sa'yo, hindi Rose. Saad ni Alejandra sa kanya. Yaya ayaw niyang maniwala na anak ko siya. Saad ni Karen habang ngumunguya to ng pagkain. At bakit mo naman nasabi na anak mo siya, Aber? Biglang tumayo sa kama si Karen at nagmamadali itong lumapit kay Ednalyn na huminto bigla. Huwag kang matakot saad ni Karen sa kanya na tinaas bigla ni Karen ang uniform na Ednalyn at pinakita sa yaya niya ang tiyan nito. Yan, yaya. Yan. Turo niya sa tiyan ni Ednalyn na napanganga ang yaya niya. Diyos ko! Nakita ko yan kanina sa baba. Kaya ko siya kinuha doon kasi alam kong anak ko siya. At isa pa, sasaktan lang siya doon tulad ng ginawa nila doon sa mama. Iha, gulat na sad ni Alejandra sa kanya. Bakit po? Ano pong problema sa nunal ko sa tiyan? Tanong ni Ednalyn sa kanya na tinignan niya ang nunal niya sa tiyan na nakapwesta to sa kaliwang side ng puso niya. Karen, nasaan yung litrato niyo? Tanong ng yaya nito sa kanya na kinuha niya to sa drawer at pinakita naman kay Ednalyn. Siya ho ba to nung bata pa? Tanong ni Ednalyn kay Alejandra. Oo, triplets sila. Yung dalawa na may nunal sa tiyan, kapatid niya yan. At yung bata na may nunal na kagaya sa'yo, yan ay si Rose. Kwento ni Alejandra sa kanya. Kaya nga pinangalanan kitang Rose dahil dyan. Saad ni Karen sa kanya na bumalik ito sa kama at kumain. Sabihin mo sa akin, kaninong anak ka ba? Sa akin, yaya. Sabat naman ni Karen. Kumain ka na muna dyan, Karen. Hayaan mo na muna kaming mag-usap. Saad nito sa alaga niya na kumain lang naman ito. Iha, sino ba ang magulang mo? Si Jepoy at Marilyn po. Sagot ni Ednalyn na sumusubo na rin ng pagkain dahil buong araw itong hindi pinakain. Ay, kung may paraan lang sana na itakas ko kayo, gagawin ko talaga. Pero bantay sarado ang buong mansyon at pati ako binabantayan nila. Saad ni Alejandra. Okay lang po yun, Manang. Sagot naman ni Ednalyn sa kanya na binigyan niya ito ng tubig bago to tumayo para bigyan din ng tubig si Karen. Yaya, kain ka. Alok ni Karen sa kanya. Tapos na ako, kumain na ako sa baba. Nakangiting saad nito kay Karen. Sana nandito si Dino. Alam niya kung anong dapat gawin pag ganito ang sitwasyon. Saad nito. Dino? Tanong ni Karen.
Hindi mo ba siya naaalala? Yung tauhan ng ate mong si Rosana. Saad ng matanda sa kanya na biglang binato ni Karen ng plato sa sahig. Karen! Napasigaw sa gulat si Alejandra na tumayo naman si Karen sa kama at tumakbo to papunta sa inuupuan ni Ednaline. Namuling natakot na naman sa kanya ang dalaga kaya tumayo ito at tumakbo sa gilid ng kwarto doon sa inupuan niya kanina. Karen, anong nangyari sa'yo? May kinuha si Karen sa drawer at pinakita niya to kay Alejandra. Siya ba, Yaya? Siya ba? Tanong ni Karen sa kanya na hindi to nakapagsalita. Siya ang dahilan. Siya ang nagpatay at siya ang nagpasimuno sa lahat ng to. Galit na saad ni Karen na nagulat ang yaya niya sa kanya. Karen, naaalala mo na? Tumunog ang cellphone ni Rudy at sinagot niya ito. Hello? Sino to? Pa, si Chelo to. O iha, napatawag ka. Nandyan ba si Kenneth? Kanina pa ako tawag ng tawag sa phone niya eh. Hindi siya sumasagot. Hindi pa umuuwi, baka nasa opisina pa. Pagsisinungaling niya. Sino yan? Mahinang tanong ni Aida na tinakpan ni Rudy ang mouthpiece ng phone niya. Si Chelo. Sagot nito na napatakip ng bibig si Aida. Papa naman, mag-aalas 10 na ng gabi dyan oh. Nasa opisina pa ba yun? Sino bang kasama niya kanina? Tanong ni Chelo. Nasa opisina si Jepoy. Siguro silang magkasama ngayon. Sagot ni Rudy. Ganun ho ba? Nako, baka kung ano nang ginagawa ng dalawa. Saad ni Chelo. Siguro. Kamusta na nga pala si paring Miguel? Tanong ni Rudy. Okay na si Papa. Nagising na siya 2 days ago. Kaya nagpaalam na kami sa kanya na babalik na sa Pinas. Uuwi na kayo dito? Oo, sa katunayan nga pa. Nasa Hong Kong na kami ngayon. Naghihintay na sa flight namin. Saad nito na hindi nakapagsalita si Rudy sa narinig niya. Rudy, hoy, bakit natahimik ka dyan? Takang tanong ni Aida sa kanya. Akala ko bukas pa ang dating nyo. Ganun nga dapat pa, pero nakakuha kami ng ticket na may mas maagang flight. Kaya binago na lang namin ang plano namin. Kaya nga tinatawagan ko si Ken para ipaalam ko sa kanya na parating na kami. Kwento ni Chelo sa kanya na wala namang maisagot si Rudy. Opa, sige tawagan na lang kita mamaya Tinatawag ng mga pasahero See you in 3 hours. Saad ni Chelo sa kanya. Sige, sabihin ko na lang kay Ken pagdating niya rito sa bahay. Ingat kayo. Saad nito at binaba niya na ang phone. Ano bang sabi niya? Tanong ni Aida na natulala na lamang si Rudy habang nakatingin sa malayo. Hoy! Yugyug nito na nagising to sa pag-iisip niya. Darating sila dito 3 oras simula ngayon. Saad ni Rudy kay Aida na bigla na lang itong nagpanik. Tumingin sa relo si Dino at nakita niya na mag-aalas 10 na ng gabi. Tayo na, Ken. Kaya niyaya niya na akong lumabas sa dulo ng koridor at kinuha nito ang maliit na salamin at nilabas niya to sa butas para tignan kung may tao ba sa paligid o wala. Ano mang Dino? Tama nga ako. Wala na masyadong bantay. Saad niya sa akin. Kaya tinaas niya na ng dahan-dahan ang pinto at sumilip siya. Walang tao. Saad nito na binuksan niya na ito at una siyang lumabas. Tinutok niya ang baril niya sa paligid. Dali, Ken. Tawag niya sa akin. Kaya lumabas na rin ako.
At binaba ko ang pinto ng dahan-dahan at tinutok ko na rin ang baril ko sa may pintuan. Nasa bodega tayo ngayon. Saad nito. Sa kaliwa merong lumang bahay at sa kanan naman ang garahe. Saad nito. Napayuko kaming pumunta sa bintana at sumilip kami sa labas. Wala nang tao. Saad ko. Oo, umalis na siguro yung iba. Tara, yaya niya sa akin. Lumabas na kami at yumuko papunta sa likod ng mansyon. Shh, dito ka lang ha. Titignan ko na muna sa loob kung may tao. Saad nito, na yumuko ako sa gilid ng hagdanan at nagmasid ako sa paligid. Nang pumasok na sa loob si Mang Dino, maya-maya lang itinawag ako nito. Dahan-dahan lang. Saad nito, nang pumasok na ako sa loob at yumuko kami sa gilid ng stove kung saan makikita mo ang sala. Madilim ang kusina. Kaya hindi kami makita kung may tao mang nakatayo sa sala. Problema lang natin ang sala. Bakit po? Mahinang tanong ko. Alam kong may nakatambay dyan. Saad nito. Paano ho tayo makakakit sa taas? Sandali itong napaisip at napatingin ito sa ref. Tama. Saad nito. Ano po? Sa laundry room. Saad nito. Susunod ho ako sa inyo. Sagot ko sa kanya. Nayumuko kaming naglakad papunta sa isang pintuan sa gilid ng ref at pumasok kami sa loob. Dito Ken, tawag niya sa akin na sumunod naman ako sa kanya. Kita kong may sarili itong washing machine at dryer. Dito. Saad nito na pinakita niya sa akin ng maliit na pintuan na kasya lang ang isang tao. Dito namin hinuhulog ang mga damit namin. Saad niya sa akin. Mang Dino, tawag ko sa kanya. Bakit? May napansin lang ako. Ano? Wala ba kayong katulong dito? Tanong ko sa kanya. Nabigla nitong nilak ang laundry room. Bakit po? May 2 maid kami rito. Nasaan na po sila? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Magmadali tayo. Saad niya sa akin na binuksan nito ang laundry chute at inabot sa akin ang armas niya. Ako na muna ang mauuna. Sumunod ka sa akin ha? Sige po. Sagot ko naman na pumasok na ito sa loob at umakyat sa itaas. Nakiramdam ako sa labas. Baka kasi may taong papasok rito. At marinig ang pag-akyat namin ni Mang Dino. At maya-maya lang itinawag ako nito. Sige po. Sagot ko sa kanya na umakyat na rin ako sa laundry chute. At lumabas ako sa kwarto sa pangalawang palapag. Safe tayo dito. Talaga? Oo, kwarto ko to eh. Nakangiting saad niya sa akin. Nadahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nilabas nito ang maliit na salamin na ginamit niya kanina at tumingin sa paligid. Mabuti at walang tao sa may hallway. Muli na niyang sinara ang pinto at hinanda na namin ang armas namin. Nilagyan namin to ng suppressor para hindi to mag-ingay pag ginamit namin ito. Handa ka na? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko. At nag-back to back kami nang lumabas kami ng kwarto niya papunta sa hagdanan. Hinto! Saad nito, kaya napatigil ako at nakiramdam kaming dalawa. Mang Dino, turo ko sa itaas ng hagdanan. Umakyat na kami sa hagdanan. Huminto kami sa gitna at dumungaw kami sa itaas na may nakita kaming nakatayo sa dulo ng hallway. Sumenya sa akin si Mang Dino na siya na ang bahala doon. Kaya umupo kami sa hagdanan at nilagyan niya ng scope ang armas niya. Maghanda ka, tignan mo ang paligid.
Mahinang saad nito sa akin. Sige po, ako na pong bahala rito. Saad ko sa kanya na dahan-dahan tong tumayo. Kita kong tinutok niya na ang armas niya dun sa taong nakabantay sa labas ng pinto. Ken, mahinang saad niya sa akin na paglingon ko sa kanya, narinig ko na lang ang mahinang tunog ng baril niya at hinila niya ako patayo at sumunod ako sa kanya. Nag-iingat kaming naglakad papunta sa taong nakabulagta sa sahig at inikot ko ang doorknob na nakasara ito. Yung susi, saad ko na hinanap ni Mang Dino ang susi sa damit ng tao at niluhod ko ang isang tuhod ko sa sahig at tinutok ko ang armas ko sa may hagdanan. Nakuha ko na, saad ni Mang Dino. Binuksan niya ang pinto at sabay naming hinila ang taong nabaril niya papasok sa kwarto at sinara ito. Napahinto si Mang Dino nung makita ang mga tao sa loob habang tumakbo papalapit si Ednalyn sa akin nung makita niya ako. Ninong Ken, tawag niya sa akin at yumakap siya. Diyos ko, salamat at ligtas ka. Saad ko at niyakap ko rin siya. La 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 la. Narinig kong saad ng babae sa kama. Ninong Ken, sabi niya, mama ko raw siya. Saad ni Ednalyn sa akin na hindi ko to namukaan kaagad dahil nakatabo ng buhok sa mukha niya. Patuloy pa rin to sa pagkanta. At inalis nito ang buhok sa mukha niya. Nagulat ako sa aking nakita at napaatras. Karen! Saad ko na bigla itong tumalon sa kama at tumakbo palapit sa amin ni Ednalyn. Lover! Sigaw nito. Kita kong natutuwa tong makita niya ako. Agad siyang niyakap ni Mang Dino na nagulat siya nung makita niya ang matanda. Dino? Tawag ng matanda sa kanya. Alejandra? Tawag naman ni Mang Dino sa kanya. Pareho silang nagulat nung makita nila ang isa't isa. Lover! Lover! Lover ko! Sigaw ni Karen sa akin na nagpupumiglas ito sa bisig ni Mang Dino. Dino, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Alejandra sa kanya. Ililigtas namin kayo. Ililigtas? Ililigtas ako ng lover ko? Tanong ni Karen kay Mang Dino na natutuwa itong nakatingin sa akin. Edna, nasaan ang papa mo? Hindi ko po alam, Ninong. Dinala niya ako rito. Turo niya kay Karen na ngayon ay nagpupumiglas para makawala kay Mang Dino. Nakabitin siya ngayon sa puno sa harapan ng mansyon. Saad ni Alejandra sa akin. Ken, mahirap to. Saad ni Mang Dino. Alam ko po. Edna, maghanda ka. Tatakas tayo ngayon. Saad ko sa kanya na nakawala na si Karen sa pagkakayakap ni Mang Dino sa kanya. Kaya natulak ko si Edna palayo sa akin. At bigla akong niyakap ni Karen na inamoy-amoy pa ako nito. Matagal na kitang na-miss, lover ko. Saad ni Karen. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis ngayon. Saad ko kay Mang Dino na nagkatinginan lang sila ni Alejandra. Yakapin niyo na para makaalis na tayo. Saad ko sa kanya na binuksan ko ng konti ang pinto habang nakayakap sa likuran ko si Karen. Anong yakapin? Takang tanong ni Alejandra sa akin. Mang Dino, tawag ko sa kanya na lumapit siya kay Alejandra at niyakap niya ito. Namiss kita, Ali. Saad nito. Kita kong niyakap na rin siya nito. Si Yaya, love pa rin niya si Mang Dino. Saad ni Karen. Napilit kong tinanggal ang kamay niyang nakayakap sa tiyan ko. Karen, tawag ko sa kanya na hinalik-halikan ako nito sa likod. Ninong Ken,
Paano ang papa ko? Naiiyak na tanong ni Ednalyn sa akin. Walang may iwan. Saad ko sa kanya. Natumingin si Karen sa kanya. Baby, hindi natin iiwan ang papa mo. Diba, lover? Tanong ni Karen sa akin na parang bata tong nakangiti sa akin. Oo, tama si Karen. Hinayaan ko na lamang si Karen na nakayakap sa akin habang nauuna si Mang Dino. Nahawak nito sa kamay si Alejandra. Nakasunod sa kanya si Ednalyn. Habang kami naman ni Karen ang nasa likod. Magmadali kayo, sabi ni Mang Dino sa kanila. Na pagdating namin sa pangalawang palapag, dumiretso kami sa kwarto niya at sinara ko agad ang pintuan at nilak ko ito. Dito, saad ni Mang Dino na nauna siyang bumaba sa laundry chute at sumunod si Ednalyn. Si Alejandra, na pinilit ko pa si Karen dahil ayaw niya akong bitawan. Sumunod ka na, Karen. Pangako, pagdating natin sa labas, magde-date tayo. Saad ko na lang sa kanya. Talaga, lover? Magde-date tayo? Natutuwang tanong niya. Nainalikan pa ako nito sa pisngi bago ito bumaba sa laundry chute at sumunod na ako sa kanya. Teka, saad ni Mang Dino na sumilip to sa labas ng kusina. Lumabas na rin ito at yumuko sa gilid ng ref at tumingin to sa sala. Ken, tawag niya sa akin. Kaya lumabas ako sa laundry room at dumiretso ako sa pintuan palabas ng kusina. Naghintay ako sa may hagdanan. Siniguro ko na walang tao bago ko sila sinenyasan na lumabas. Magmadali kayo, saad ko sa kanila na bumalik na kami sa bodega kung saan kami dumaan kanina. Mang Dino, mauna na kayo sa baba at isama niyo na rin si Alejandra at si Ednalyn. Ninong, paano naman ikaw? Tanong ni Ednalyn sa akin. Babalikan ko ang papa mo. Biglang nagalit sa akin si Mang Dino. Loko ka ba? Saad nito na nasa baba na siya. Pasensya na po, Mang Dino. Kayo na po ang bahala sa kanila. Nasaan si Karen? Tanong bigla ni Alejandra na napatingin kami sa paligid at wala to sa likod ko. Napamura ko. Bilis, Edna, bumaba ka na. Saad ko sa kanya. Patulak ko tong binaba sa tunnel. Ninong, sige na, umalis na kayo. Saad ko sa kanila na sinara ko na yung pinto. Ken! Ken! Sumigaw si Mang Dino pero sinara ko na ito at pinatungan ko to ng drum para din nila to mahanap. At sumandal ako sa may bintana at sumilip na sa labas. Visit! Galit na saad ni Mang Dino. Dino, hinawakan siya sa kamay ni Alejandra na napatingin siya sa dalawa. Tara na, hindi ko alam ito palang pinaplano niya. Saad ni Mang Dino sa kanila na niyaya niya na itong sumunod sa kanya. Paglabas nila sa kabilang dulo, yumuko sila papalayo sa pader. At dahil sa dilim ng paligid, hindi sila makita ng mga taong nakabantay sa itaas. Paano si Ninong at Papa ko? Naiiyak na tanong ni Ednalyn kay Mang Dino nung papalapit na sila sa sasakyan. Hindi ko alam. Ipagdasal na lang natin na walang mangyayari sa kanila. Saad ni Mang Dino na in-off ang alarm ng SUV at pinasakay niya na ang dalawa. Hindi ba tayo babalik? Si Karen. Tanong ni Alejandra. Si Rosana na ang nagdesisyon nito. Saad ni Mang Dino na tumingin to kay Ednalyn sa rearview mirror niya bago nito pinaandar ang SUV. At hindi niya na hinintay na uminit pa ang makina. Basta na lang itong pinatakbo at umalis na sa lugar. Takte, nasan ka ba, Karen? Tanong ko sa sarili ko nung lumabas ako ng bodega para hanapin siya.
May maliwanag na ilaw sa harapan ng mansyon, kaya gumapang ako papalapit sa gilid at sumandal ako sa pader at dahan-dahan akong sumilip. Diyos ko! Nagulat na lang ako sa nakita ko. Si Jepoy na nakabitin sa may puno. Kita ko na pinagbabato to ng mga tauhan ni Aldwin. Mga punyeta kayo! Mahinang saad ko na tinutok ko ang armas ko sa kanila. Papuputukan ko na sana sila nang biglang sumigaw si Karen sa likuran ko. Lover! Sa gulat ko, napatumba ko paharap na nakita nila ako. Shit! Sigaw ko na nagmadali akong bumangon at tumalon sa gilid ng pader. At sakto din na binaril nila ako. Hinila ko pababa si Karen at niyakap ko to. Dahil nagsisisigaw na ito at nagpapanik dahil sa ingay ng mga baril nila. Ano yan? Boss, pinasok tayo. Saad nung isa, kaya bumangon ako at sumandal sa pader. Bigla akong umikot palabas sa pader at pinaulanan ko sila ng bala. At dahil sa suppressor, hindi to nagdulot ng ingay. Habang dalawa sa kanila ang tinamaan ng bala ko at natumba ito. Habang yung iba naman ay tumakbo at nagtago. Muli ako nagtago sa pader at nagpalit ng magazine. Ken! Ken, alam kong ikaw yan. Tawag sa akin na nabosesan ko ito. Aldwin, di ba sabi ko sa'yo na pag ginalaw mo si Jepoy, papatayin kita. Andito na ako ngayon para singilin ka. Sigaw ko sa kanya na narinig ko na lang na sumigaw si Jepoy. Napamura ko dahil alam kong sinaktan niya to para sumuko ako. Lover, natatakot ako. Saad ni Karen sa gilid ko. Shh, tahan na Karen. Tahan na. Saad ko sa kanya habang nakiramdam ako sa kanila. Narinig ko na parang may taong papalapit sa amin, kaya umikot ako. At nakita ko tong ilang layo na lang sa amin ni Karen, kaya binaril ko ito at bumagsak sa lupa. Punyeta ka, Ken! Sigaw ni Diego sa akin. Nakinuha ko yung salamin na gamit ni Mang Dino kanina at nilabas ko to ng konti. Nanlaki ang mata ko nang sinaksak ni Diego sa hita si Jepoy. Napasigaw to sa sakit. Hayop ka, Diego! Sigaw ko sa kanya. Dalawa lang ang option mo dito, Ken. Sumuko ka o papatayin ko si Jepoy. Sigaw niya sa akin. Na kahit anong senaryo ang naiisip ko, mag-e-end up pa rin mapatay nila si Jepoy. Karen, tawag ko sa kanya na tumingin siya sa akin. Pasensya na. Saad ko sa kanya na hinalikan ko siya sa labi. Nang umiti lang ito sa ginawa ko. Kinuha ko yung flare gun sa gilid ko at kinalabit ko ang gatilyo nito na tinutok ko to sa itaas. Matapos kong gawin yon, binato ko ang armas ko at ang iba pang armas na meron ako sa lupa at lumabas ako sa likod ng pader na nakataas ng kamay ko. Karen, tumakbo ka na. Saad ko sa kanya na umiling ito dahil papalapit na sina Diego sa akin. Karen, umalis ka na. Saad ko sa kanya. Tumayo siya at bigla tong lumapit sa akin at niyakap ako. Ayoko, gusto ko kasama kita. Saad niya sa akin na napatingin ako sa kanya. Ay, ano bang gagawin ko sa'yo? Nginitian niya lang ako at ganun na lang ang pagpalo ng tauhan ni Diego sa ulo ko na nawalan ako ng malay. Sa malayo, nakita ni Mang Dino ang flare na pinaputok ni Ken kanina at napaluhan na lamang ito. Pasensya na, Ken. Saad nito sa sarili niya. Ano yan? Tanong ni Ednalyn sa kanya. Flare. Sagot naman nito. Para saan po yan? Signal yan.
Signal? Tanong naman ni Alejandra. Oo, ibig sabihin nun, nahuli si Ken ng mga tauhan ni Diego. Balita ni Dino sa kanila. Naumiyak si Ednalyn habang natahimik na lamang si Alejandra. Kailangan nating ipaalam to kay Rosana. Saad ni Dino. Ali, kunin mo yung phone sa glove compartment. Utos niya kay Alejandra at inabot nito ang cellphone niya. Nagdial ng numero si Dino at nagring na ito na nilagay niya to sa speaker para marinig nila. Hello Dino, asan na kayo? Tanong ni Rosana sa kanila. Pabalik na kami dyan. Yung pamangkin ko, si Karen. Naiwan namin si Karen, pero andito si Ednalyn, kasama ko. Ko? Nasaan si Ken? Rosana, patawarin mo ko pero... Hindi! Sigaw ni Rosana bigla sa linya. Patawarin mo ko. Hindi ko siya napigilan. Binalikan niya ang kaibigan niya. Bakit niyo hinayaan? Hindi ko alam na yun ang plano niya. Ednalyn? Ednalyn? Tawag ni Rosana sa kanya. Andito siya, nakikinig. Magmadali kang bumalik dito, Mang Dino. Dito na tayo sa bahay mag-usap. Saad ni Rosana sa kanya. Sige. Sagot naman nito at binaba niya na ang phone. Tahimik lang sila nung nasa daan na sila malapit sa bahay. At pagdating nila, pinagbuksan sila ng gate ni Sonny. Paglabas nila'y sinalubong sila ni Rosana na nagulat to nung makita si Alejandra. Yaya. Nilapitan niya ito na yayakapin niya sana. Na walang sabing sinampal siya nito. Ali! Tawag ni Dino sa kanya. Walang iya ka. Kasalanan mo to. Lahat ng nangyayari sa pamilya mo, kasalanan mo to. Naiiyak na saad ni Alejandra sa kanya. Hindi naman nakasagot si Rosana sa sinabi ng yaya niya habang hinihimos nito ang pisngi niya na nasampal kanina. Saan po to? Tanong ni Ednalyn na napatingin silang apat sa kanya. Papasensya na po pero pwede ho bang iuwi niyo na ako sa amin? Tanong niya sa kanila na parang tumigil ang mundo ni Rosana nang makita siya. Ha? Ikaw? Ednalyn? Tanong ni Rosana sa kanya na nilapitan niya ito at tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Po? Tanong ni Ednalyn sa kanya na pati ito'y nagulat dahil kaharap niya ang kambal ni Karen. Ako ang tita mo, Rose. Saad ni Rosana sa kanya. Naniyakap niya to. Nabigla naman siyang tinulak ng mahina ni Ednalyn dahil sa takot. Baliw din ho ba kayo? Tanong ni Ednalyn sa kanya na naluhan na lamang si Rosana. Hindi. Ang totoo niyan, anak ka ng kapatid ko. Naiiyak na saad nito. Anak ni Karen ng batang ito? Gulat na tanong ni Alejandra sa kanila na tumango naman si Sonny. Oo manang, siya yung batang tinatago ni Ken noon. Sagot ni Sonny. Teka, kailangan ko po ang tulong nyo. Yung ninong at papa ko andun pa. Naiiyak na saad ni Ednalyn sa kanila na nagmamakaawa siyang tulungan siyang iligtas ang dalawa. Pasensya na. Pero sa kondisyon at sa resources ko ngayon, wala akong magagawa. Wala akong matutulong sa'yo. Saad ni Rosana sa kanya. Teka, saad bigla ni Sonny na napatingin sila sa kanya. Bakit Sonny? Tanong ni Dino rito. May naalala ko. Saad nito na may kinuha siya sa bulsa niya at pinakita niya to. Ano yan? Tanong ni Alejandra. Resibo. Paano tayo matutulungan ng resibong yan? Bilin ni Ken sa akin. Ibigay ko raw to sa asawa niya
At alam na niya ang gagawin niya. Kwento ni Sonny sa kanila. Wala sila Ninang Chelo dito, nasa Barcelona. Ay palpak. Dismayadong saad ni Sonny. Nang biglang may marinig silang tumunog na phone sa loob ng sasakyan ni Ken na nagkatinginan sila. Sonny! Tawag ni Dino na agad tung lumapit sa kotse at binuksan niya ito. Kinuha niya to sa loob at binasa ang tumatawag. Hardcore is calling. Hardcore? Takang tanong ni Rosana. Si Ninang Chelo yan. Yan ang pangalan ni Ninang Chelo sa phone ni Ninong Ken. Saan ang dalaga sa kanila na biglang tumigil sa pagring ang phone ni Ken. At kita ni Sonny na may text messages ito. Hoy Sonny, hindi mo telepono yan. Paalala ni Alejandra sa kanya na nakita nilang natuwa ito. Good news, saad nito sa kanila. Pauwi na sila ngayon at kararating lang nila galing Hong Kong. At shit, patay si Ken. Sonny, yung resibo. Oo, ano ang plano boss? Tanong niya. Wala tayong ibang choice, saad ni Rosana sa kanila. Rosa, hindi madaling pumasok sa lugar nila Ken. Nung pumunta nga ako doon, sinundan ako ng mga tambay. Sigurado ko na hindi tayo makakapasok doon. Saad ni Dino sa kanya. May paraan ako, saad ni Rosana sa kanya na tumingin to kay Pinky. I'm sure hindi nila tayo babantayan pag yan ang dala natin. Saad ni Rosana na napangiti naman si Sonny sa kanya.